Hi everyone, my name is Dato Manot Linda. Ang topic ko po ngayon is all about Introduction Art Appreciation. Appreciating art is like traveling through a world of image, color, and ideas. It's not about being an expert or following the rules. It is more important to development one's own perspective and understanding of different ways or of art expression. Ano ba ang sining? Ang sining ay isang malawak na konsepto na sumasaklaw sa iba't ibang anyo, pagpapahayag ng tao. Narito ang ilang katangian ng sining. Gawa ng tao, ang sining ay nilikha ng mga tao, nagpapakita ng kanilang mga saloobin, damdamin at karanasan. Basic elements of art appreciation. To be your art appreciation journey, consider these 3 elements. Subject, ang pangunahing tema o ideya ng isang nilikhang sining na maaaring anumang bagay mula sa isang larawan ng tao hanggang sa isang abstract na konsepto. Form, ang physical na mga elemento ng isang nilikhang sining tulad ng hugis, kulay, texture at composition. Content, ang kahulugan ng mensahe na ipinaparating ng isang nilikhang sining na madalas na impluwensyahan ng layunin ng artist, konsepto ng kultura at panahon sa kasaysayan. Technique, ang mga pamamaraan at materials na ginagamit ng artist upang likhain ang isang likhang sining tulad ng mga pagpipinta, eskultura, fotografiya, or digital na sining. Exploring different art forms, malawak at magkakaibang mundo ng sining. Galugarin ang iba't ibang anyo ng sining upang mapalawak ang iyong pag-unawa at pagpapahalaga. Painting, mula sa mga obrang maestra ni Renaissance hanggang sa mga kontemporaryong abstract na expression, gumagamit ang pagpipinta ng mga pigment at brush upang lumikha ng mga imahe at sa iba't ibang ibabaw. Sculpture, ang mga ekskular ay 3 dimensional na mga likha sining na nilikha mula sa iba't ibang materials mula sa marmol at tanso hanggang sa kahoy at recycle na materials. Photography, kinukuha ng mga fotografiya ang mga sandali sa oras na kinuha ang katotohanan o lumikha ng mga interpretasyon pang sining sa pamamagitan ng composition, liwanag at pananaw. Digital art, lumitaw sa digital art na panahon, gumagamit ang digital na sining ng mga computer or software upang lumikha ng mga imahe, animation at interactive na karanasan. Everyone, my name is Nada Keimala. So my report is all about Mona Lisa. So, who is Mona Lisa? Or sino nga ba si Mona Lisa? Mona Lisa is a famous portrait painting created by the Italian artist Leonardo da Vinci. It is widely regarded as one of the most iconic artworks in the Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci between 1503 and 1506. It was believed to depict Lisa a woman from Florence, Italian, although the exact identity of the subject remains a topic of debate among art history. Mona Lisa housed in the Louvre Museum in Paris, where it attracts 1 million of visitors each year. The painting is carefully preserved and protected to ensure its long and continued appreciation by audience worldwide. So, Jackson Pollock was an influential American artist known for his unique style of abstract expressionism, particularly his repainting techniques. Style and techniques, Jackson Pollock is recognized for the unconventional artistic approach which involved dripping and splattering paint into large canvas laid on the floor. These techniques, known as dripping painting or action painting, allowed Pollock to create dynamics
spontaneous composition that emphasize movement, energy, emotion, abstract expressionism. Pollock was the key figure in the abstract expressionist movement, which emerged in the mid-20th century as a response to the tradition convention of art. His work exemplified the principle of abstract expressionism, focusing on the individual expression gestural. Jackson Pollock's artistic legacy is characterized by his revolutionary approach to painting, his commitment to artistic experimental, and his enduring impact on the evolution of contemporary art. Hi everyone, I'm Dr. Alan Ramadaniel Ibus. Our topic for today is all about art appreciation. So, let's go. Non-representational art and abstract art. Non-representational art are different from abstract art, with the two existing on a spectrum rather than being entirely separate categories. Pablo Picasso's sculpture Head of a Woman, Magus 1962, serves as an example despite its abstract form. It still represents a recognized subject. Non-representational art, as a championed by Russian artist Vasily Kandinsky, completely departs from reality, often drawing parallels with music's ability to evoke emotion without speaking specific object. So, dahil nga sa representational art, ay ibig sabihin, kakam di ka video ako. So, dahil nga sa representational art, ay ibig sabihin daw doon na ang totoong nag-exist sa totoong buhay or sa real world. Sa non-representational naman ay simply na nakikita natin siya sa real world pero hindi siya nag-i-exist. Halimbawa na lang ng ulong yan or yung kay Picasso. Totoong nag-i-exist or may babae. Pero non-representational art siya dahil nga wala naman tayong makikitang ganyan na ulo dito sa mundo or hindi siya nag-i-exist sa totoong buhay. So upang mas madali natin maintindihan, itatopic ko sa inyo na ang representational art ay totoong nakikita at nag-exist sa mundo. Halimbawa na lang kapag tayo ay nag-drawing ng mga building, tao, or lalaki, or basta toong nag-exist sa mundo. Ang non-representational art ay nakikita natin siya sa mundo pero hindi siya totoong nag-exist. Gaya ng sabi ko or example sa inyo, yung ulo ay nakikita naman natin or yung babae ang ating nakikita. Totoong may ganyan sa mundo pero hindi naman totoong may ganyan na klase ng ulo or ganyan na shape ng ulo kaya nagiging representational art. And also we have abstract art. Abstract art is art that does not attempt to represent an accurate depiction of a visual reality, but instead uses shapes, colors, form, and gestural mark to achieve its effect. So, natakil din natin ito or napag-aralan din natin ito nung senior high. So, ang abstract art daw ay hindi masyadong nagre-represent or yung mga magagandang drawing bagkus gumagamit lang daw sila ng halimbawa shapes, colors, form, and gestural to achieve its effect. Kumbaga, parang hindi natin siya naiintindihan. So, para mas maunawa natin class, kapag ang art ay nakikita natin or may nakikita tayong mga art na ang ginagamit ay shape lang or yung parang pintura. Halimbawa ng aking example, yan no? Yung parang may mga rainbow, yung pintura lang. So, kapag nakakita tayo ng abstract na, or yung nakakita tayo ng ganyan na drawing or kapag basta may drawing na hindi natin maintindihan, halimbawa yung mga pintura lang, ang una natin sinasabi, abstract art yan. Yun ang abstract. Kapag ang art na hindi natin maintindihan or magulo sa atin or mahirap sa atin na unawain, automatic
matatawag na natin yan na abstract art. Source and kind of subject. Artists often draw inspiration from what they know and observe, with nature being a fundamental source. Representation art make it easier to identify the subject, while non-representation art requires deeper insight to understand the underlying emotion or concept. The relation between the source of inspiration and the subject's matter in art is closely connected, with the site source of often inspire multiple interpretation. Vincent van Gogh, for example, found a profound inspiration in nature. Seeing as an inspirational from his work is connected to nature brought him to select and influence much of his painting. So, ang mga artist daw ay nagdodrawing sila, nakabase lang daw sa kung ano nga ba yung kanilang inspirasyon o kanilang naobserbahan sa paligid or sa nature. Sa representational art daw ay madaling unawahin dahil nga totoong nag-i-exist siya sa mundo, while ay non-representational art kailangan mo pa ng deeper understanding or yung mas malalim na pag-intindi sa draw dahil nga ay magulo or hindi siya totoong nag-exist sa mundo. So that's why nagkakaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa o kailangan natin na malalim na pag-unawa dito. So dito daw sa source of subject ay may dalawa akong example like nature, history. Sa nature dyan tayo nakakakuha ng source. Halimbawa sa nature yung mga puno, yung mga kahoy, at yung iba pang klase niya na kung ano nga ba yung meron sa nature. Sa history, halimbawa sa past event, nagkakuha rin tayo ng mga halimbawa pangyayari or yung mga kaganapan or mga ano ba yung mga past o nangyari sa past. That's why naging source siya ng ating subject. Sa kind of subject naman yung klase ng ating mga subject. Like halimbawa sa mga bata, yung animals, nature, o yung mga pangarap nila, dreams, fantasies, and cityscape. Diba? Kung ganyan ang ating subject o klase ng ating subject, mas madaling unawain. Good day everyone, I am Datubong M. Agid. So for this video report, it is the continuation of our topic in art appreciation. Other artists with a considerable number of a landscape and seascape are Claude Monet, Camille Pissarro, Paul Cézanne, and J.M.W. Turner. In the Philippines, national artist. For painting, Fernando Amorsolo and Fabian de la Rosa gained prominence from their painted rural signs such as women in the fields gathering harvest. Breaking nature into smaller parts is a Jan van Kessel, the elder who did numerous still lifes and small-scale, highly detailed studies and scientific illustration of flowers, insects, cells, fruits, garlands, and bouquet. Ibig sabihin nito, sina Claude Monet, Camille Pissarro, Paul Cézanne at si J.M. Turner ay sila ang mga artist na may malaking bilang ng mga landscape at seascape. Sa Pilipinas naman, sina Fernando Amorsolo at Fabian de la Rosa, ito sila yung mga pambansang alagad ng sining sa pagpipinta. So dahil sa kanilang ginapaint na natural signs like the woman in the fields gathering harvest, they gain prominence. Kumbaga maggamit sila ng katanyagan dito. Bukod dito, si Jan van Kessel naman ang humati o hinahati-hati nito ang kalikasan sa mas maliit pa
At pagkatapos nun ay gumawa naman siya ng mga bagay na may buhay, mga detalyadong pag-aaral at scientificong paglarawan ng bulaklak, insekto, cells, prutas, garland, at bouquet. In this paragraph, ang sinasabi naman dito ay ang mitolohiyang Griego at Romano. We are also right with reference from episode that transport the viewer to heroic encounters of Achilles and Aeneas also. Mga babala tungkol sa kahangalan ng tao, like kawalan ng kabuluan ni Icarus, pagiging talas ng isip at puso naman ni Odysseus, yung ganda ni Aphrodite at ang athleticism ni Myron. Binigyan nila ng mukha bukod dito ang mga Diyos at Diyosa sa Griego at Romano na kung titigan natin ito ay parang mga tao rin. Bust, statuaries, ceramic, and pottery are the art forms they took on where wall paintings or frescoes and sculpture work. In last paragraph, sinasabi dito yung tungkol sa politism at monetism. Pag sinabi nating politism, ito yung may maraming Diyos na sinasamba. At pag sinasabi naman natin na monetism, ito yung iisa lang ang Diyos na sinasamba. Kung ang sistema ng paniniwala ng mga Greek at ang Roman ay maraming Diyos, o yung tradisyon na Judeo-Christian na paniniwala sa isang lumikha o tagapaglikha ng tinatawag na monotheism, this tradition had immense influence in Western civilization, especially in art. Inaatasan naman ni Pope Julius II ang masalimot na fresko na nakahanay sa Sistine Chapel na nilikha ni Michelangelo. The immense detail and vast surface he had to cover had him working on it from 1508 to 1512. That's all. Thank you, everyone. Good morning, everyone. My name is Alhamdi Mdar. Our topic is content in art. Table of content. We have definition, example, important summary. So, what is content in art? Content in art, artwork of art refers to what is beginning depicted and may be helpful in delivering a basic meaning. Isipin mo na nakatingin ka sa isang painting. Nakikita mo ang isang magandang tanawin. Portraits, landscape, still life, genre arts, at narrative arts. Si portraits arts, nakapokus siya sa pagkuha ng kanyuan. Nakapokus siya sa capturing the appearance. Then si landscape naman ay naglalarawan ng likas na tanawin. Si still life naman ay isang nagtatampok ng mga bagay na walang buhay. Tas si genre arts naman is naglalarawan ng eksena mula sa araw-araw na buhay. At last ay si narrative arts naman ay nagkikwento ng alinman sa pamagitan ng isang sandali lamang o isang pagkasunod-sunod na pangyayari. Why was the artwork created in the first place? Probably the oldest procedure of arts is as a bicycle for religious ritual. Ilan sa kanila ay nagpapaganda sa atin kapaligiran, paglikha ng mga talahan ng isang tiyak na oras, lugar, tao o bagay. At sining ay nagbibigay ng inspirasyon
ng nagpapasigla ng tao. Example, we have tree, to town, the sky, the moon. Ito yung itsura nila. Given sila, ito yung mga samples niya. Importance. Mahalaga ang paksa na nilalaman at anyo sa sining dahil nag-aambag ang mga ito sa pagpapahayag ng kahulugan, personal at pagkultura ng mga salaysay at pagkakalatang at kahulugan ng hang-sining. Content of art is the meaning, message of feeling impact by a work of art. Ang nilalaman ay hindi magpapahiwalay na konektado sa anyo. Tumutukoy sa mga aspekto ng larawan ng sining. Summary. Art is creative activity. It produce art product and objective art. Isang bagay na sining ay isang magkakaibang hanay ng mga gawin pantao sa paglikha ng mga visual na pagganap ng paksa at pagpapahayag ng mga saloobin ng may akda. The product of art is called a work of art for others to experience.